Alam niyo naman po, ang labanan sa Gapan, doon po takutan. Doon po matatapang hiya ng mga nakaupo. Hindi po matatapang, pero matapang ang hiya. Doon po malalakas ang loob, malalakas ang manakot. Yung mag-amang Pascual, si Memeng Pascual at saka po si Kapitan Boy Paslang. Kaya po doon kailangan, pagka namigay ng bigas, doon po sa isang focus. At doon po makapagsasalita si Mayora Baby at si Doc Omer Natividad nang hindi po kayang takutin ng mag-aamang Pascual doon po sa Gapan. Dito naman po kaiba sa Cabiao. Sa Cabiao po, hindi rin obra ang takutan. Katunayan po, doon sa nakaraang labanan ng ABC President, dinalaw na po ng mga tiga kabilang bayan. Pangalanan na ho natin, yung Kapitan Mel Lumbang, yung mga kapitan natin na nakakampi kay ABC, Siso Franco. Pero ito pong mga kapitan natin hindi po napatakot at nanindigan. Kaya po palakpakan natin ang ating magigiting na kapitan, inilagay si ABC, Siso Franco, ibinalik para maging ABC ng Cabiao. Yun nga lang po, hindi matapos-tapos ang problema sa Cabiao dahil yung pong nakaupo, nahingahan na ni Memeng Pascual, yung congressman vlogger. Si Mayor Elan po, hindi po vlogger, sumasagot lang doon sa kanilang ginagawa. At yung pagsagot po, paliliwanag ko mamaya. Babalikan ko lang yung hindi matapos dito na nahingahan na ni Memeng Pascual, itong ating Mayor RBR. Unang-una po, yung fake na sigarilyo. Nagkahingahan sila, nagkasundo, na dito ilipat. At yung pong napakasamang sangkap ng fake na sigarilyo, yun po yung formalin. Biruin niyo po, pinaghahalo lang yung kinudkod na kahoy at saka po yung konting tabako plus formalin. At yung formalin po, yun ang sisira sa inyong bituka, sisira sa loob ng inyong katawan, sisira sa inyong isip. Dahil masama po sa buhayan. Doon lang po ginagamit yan sa patay. Pero dito po, buhay ang pinagagamitan nung magkainigang kong Memeng Pascual at ito pong si Mayor RBR. Pag kumita po, yun ang kanilang mga programa, hindi baling makasama sa kalusugan, basta kailangan kumita. At yan po ay tutuloy ko lang yung ginawa ni Mayor RBR dito, na una tinakot yung mga kasamahang kapitan. Mismong kasama niyang kapitan na, tinatakot pa rin. Yung kalaban ng kapitan, tinatakot pa rin. Ganon din po ang ginagawa ni Memeng Pascual sa Gapan. Wala pong pagkakaiba ito maging sa negosyo at saka po sa estilo ng politika. Kaya dapat po sububok naman ang Cabiao na iba. Subukan naman natin ang tandem ni Engineer Telo at Mayora Baby. Bababa po ako at baka ako'y mahulog dito. Panalangin ng kapila malakas po sa itaas yun. Baka ako'y malaglag pa. Sa inyo po lahat, makikiram po ako dahil paliliwanag ko lang po yung pinag-upisahan namin ni Gong Vlogger. Yun po yung isparto sa San Leonardo. Nagpapa-isparto po nang hindi nakikiram, hindi namin alam yung project at kung gaano yung proyekto, kung ano po ang gagawin. Siyempre po, pag naghukay doon, kasama po yung drainage, maapektuhan yung San Leonardo. Yung susupply ng tubig at susupply ng kuryente. At yun po ang pinag-upisahan dahil nung ginalaw kami doon sa San Leonardo, natural po, area of responsibility po ng San Leonardo yun at po ang pumubayan, kailangan po harapin po siya. Kailangan po mag-usap kami. Pero ang problema po, hindi naman nakipag-usap. Ang kausap po yung cellphone niya. Hindi ko alam yung pagbablog na gano'n, hindi ko alam yung pinagsasabi. Kaya po, pinahinto ng aming engineering office yung kanyang pag-iispanto dahil wala pong kulang permit. At yung pala, hindi namin alam, pang-apat na gabi nang nag-iispanto. Kaya po hanggang ngayon, nakahinto yung kanyang pag-iispanto sa mukha niya, sa harap niya. Pinahinto po ng aming engineering office. Kaya po, siguro napahiya kung ano-ano at nagmura doon sa Facebook.
Ganun po. Kaya po ang nangyari, siya naman ang dinalaw ni Mayor Elan sa Pambuan. Dahil hindi huubra sa atin yung kagaguhan, pananakot, at yung ginagawa nila sa Gapan. Hindi po sakop ng San Leonardo hindi po sakop ng Gapan ang San Leonardo. Kaya po hindi ubrang i-apply mo yung kalokohan mo dito sa San Leonardo. Kaya po ako naman ang nagpunta sa kanila sa Pambuan at inaasahan ko, maghaharap din kami ron. Magkikita kami at mag-uusap. Dahil yung pong pinasok nila ron, na hinuhukay, at yung pong walang hiyang na sinasakop, pati yung lupa ng aking biyanan, pati yung lupa ng aking asawa, napakawalang hiya po talaga at napakatapang ng hiya. Dahil hindi po nagpaalam din, hindi po nakiraan doon sa lupa ng aking biyanan. Hinukay, meron kaming kwari, pinatag, at sabi niya, sakop ng ilog. Yun po ang katotohanan doon. Kaya kami napunta doon sa Pambuan. At siya pa ang matapang. Pero matapang po sa mic. Matapang po sa Kongreso nagmumura at nagbarang pa para pangbura. Ano ba sinabi ron? Like kung ano-ano pa. Hindi ko sasagutin yung pagmumura. Baka mapigil sa mga kolumpiyanan ko. Hindi ko na humumura-humurahin itong mga... Baka ako matinig ng biyanan ko kaya wala na ko muna yun. At yun lang ang sinasabi, meron pang may pugot, may gago, may hindot. Parang ano yung sinabi isa? Hindot. Hindi ko alam kung gaano yung hindot. Sa gabi lang at ang ginagawa ito. Kami sa mga gusto pa nito mabultis. Si Mayor Elan, hindi na magmumuti, senior citizen ako. Matanda na ako si Mayor Elan, kaya hindi ko pinangarap mag-vlogger, hindi ko pinangarap na magsarili ng pagkukuha at magmumura sa bahay-bahay o sa loob ng sasakyan, kahit madilim, na ginawa niya doon sa San Leonardo. Kaya po, pag nagmura si Mayor Elan, sa loob mismo ng Gapan, doon po sa Pambuan. At kaya po nakapaghahamon dahil doon po sa ginawa nilang hindi maganda, sa San Leonardo na sila ang nag-umpisa. Tinutuloy lang po natin. At nung isang pangalawang beses po na pagbabalik ni Mayor Elan doon sa amin ni Dr. Ang Lote, doon po sa kay Mayor Baby sa Pambuan, Gapan City, na kung saan po, Kapitan Boy Paz lang ang kapitan. Nagpabakod po kami. Nag-vlog po si Doktora at sinabi niya na yun ay talagang pag-aari ng mga natividad. Ano po ang ginawa nitong Boy Paz lang? Nung nakaalis po kami ni Doktora, nagpunta po doon sa gate, sa main gate, sa front gate ng lote. Pinabuksan yung pinto at sinipa yung gwardiya. Ayan po yung kasama. Yung pong, ayan may mga pangalan na pala. Ayan po yung aso na kasama ni Boy Pascual. Kaya po, nung nakaalis kami, andun pala ako sa Mangino, sa Gapan, pinalikan ko po sila. Pakita mo yung pagkakabalik natin at pagkakabidyo dahil ganun po ang ginawa sa ating gwardiya. Doon mismo sa loob o sa may harap ng lote ng mga natibidad. Doon sa harap. Kaya po yung nangyari doon sa harap, muli po pinaalam ko sa mag-aamang Pascual. Ngayon sila pumunta. Nung oras na andun kami. Nung oras na pinalikan ko sila. Dito po, sa pagkakataon na ito. Pero ni isang anino po, wala kaming nakita, wala pong dumating. At doon po, ang layo lang ng kanilang bahay, yung kanilang headquarters, mga 200 to 300 meters. Kaya po itong mga ito magagaling lang doon sa mga kaya nilang takutin. Pero pagharapan po, ayaw namang humarap, ayaw namang lumaban. Hindi po tayo naghahamon ng walang dahilan. Hindi po tayo nagsasalita ng wala pong basihan. Sila po ang nag-umpisa, sila rin ang gumawa nito. At yan po, hindi pala napasin ni Mayor Elan kung saan man kami makarating, kung ano man po ang mangyari sa atin, kailangan po nakagayak tayo dahil hindi po tayo dapat patakot dito sa mga gagong Pascual na ito. Hindi po tayo ubrang sindakin ng mga malalakas na armas na kanilang mga dala. Kaya di naman natin magpakita ng ganon, pero hindi po natin gagawin. Dahil kami po ang rektang magkakausap.
Kami po ang rektang magkakaharap. Dapat kami rin ang haharap doon sa problema at mag-uusap-usap. Hindi madadama yung ibang tao. Kung yung pong lote, sinasabi nila sakop ng ilog, magpaalam sila sa ilog at saka sila magsukat doon sa lote. Pero kami po, nagpasukat na ng sarili, kausap yung parehong kahangga, at yung po ay pinabakura na. Kaya po, merong nakalagay na no trespassing doon sa lote po ng mga Pascual sa barangay ng Pambuan na sakop ng Gapan City. Kaya po, sana po, yung mga pangyayari, muli po nakikiraan kami dahil hindi po ito magkakaroon ng katapusan kung hindi sila lulubay. Kung nasakop nila yung kalakihan ng lote sa Makabaklay at nasakop nila yung mga kawawang mga posisyon na may hawak na approve plan doon sa Makabaklay, malapit sa Minalungaw, hindi po ubra doon sa lote ng Natividad. Kaya po kami nananawagan doon sa mga may posisyon, may mga may-ari ng lupa na huwag nilang isusurrender yung kanilang karapatan dahil once na sila ay napasok, napatakot, lalo po tayong tatakutin ng mga ito, lalo po nilang sasakupin ang kanilang mga lupain. At napakawalang hiya na lang talaga dahil si Kapitan Boy Pascual at si Kong Memeng Pascual, pinasuro yung lote doon po sa Makabaklay, malapit sa Minalungaw. At yung po nagpasuro, kinunan sila ng video. Ay palabas naman yata kanina yan, ano? At yung pong sinasabi na kalabaw nagpasuro, ay naging kalabaw po yung bulldozer. At yung kasinungalingan na wala siyang binili, tapos may binili siya, merong 100 milyon, merong pong ganitong nabili na 70 milyon, talaga pong napakarami ng pera at napakarami ng nakuhang walang katapusang pagbibenta nung pong fake na sigarilyo. Kaya po, ang problema, hindi na nila nabili yung lupa, hindi na nila sakop. Kanila pong inaabuso at pinapasok. Yung pong nagmamay-ari na kumuha ng video, akalain niyo po, inihabla pa ng cybercrime. Yung pong Lucila Bote. Wala namang sinabi yung may-ari at babae na i-share lang yung kanyang kuha dahil pinasok at pinasuro ni Kong Memeng Pascual yung kanyang lote. Ang ginawa po, inihabla pa. At yung po, nakakahiyamang sabihin, kababayan po namin yung Piskal at Treasurer na pumirma doon sa pagsasampa ng habla. Kaya po, nakahabla ngayon ng 2 counts. Si Lucila Bote, yung pong inagawan ng lote. Pero itong mga tao po ito, hindi naman din umalis pa hanggang ngayon doon sa kanilang lote. At tinutulungan po natin at si Doktora po ang nagpiyansa na doon sa kawawang nilalang na si Lucila Bote. Yung pong samahan nila ron, mga 80 po ang membro nila, yung pong halos lahat ng kanilang pwesto, pinasusuro na po ni Kong Memeng nang wala namang legal order, walang legal basis, kundi sariling batas dahil yung Makabaklay sakop ng Gapan. So po ang isang pagpapatunay na yung pong rule of law sa Gapan, hindi po nasusunod. Rule of Pascual ang doon sa kanilang nais gawin. At yung pong kapangyarihan nila, hindi po para sa bayan yung sinasabi nilang paglaban nila, kundi po para sa pamilya. Yung pamilya ng Pascual na hindi dapat mawala sa kapangyarihan dahil pagka po hindi na sila nakaupo, hindi na sila makapanakot. Pagka po hindi na sila nakaupo, hindi na sila makakapasok sa mga pag-aari nila. Kung sa mga natibidad na gawa yun, sa lote nila, kasino pa yung mga karatig na lote doon sa Pambuan Gapan City na hindi pasukin at abusuhin ng mga Pascual. Ganun po ang pag-uugali, pinapaliwanag ko po sa inyo para na sa ganun magkaroon kayo ng comparison kung paano katatas magmura itong si Kong Memeng Pascual at kung gaano naman po kabait at magbigay ng programa at magmalasakit si Doktora Maricel Natividad. Isiguruhin ko po, si Doktora hindi magmumura at hindi magpipilipinyana para murahin
yung ibang tao. Hindi po gagamitin yung seal ng Congress at hindi po magpapapogi para lang magbura kung paano ang kanyang pagkatao. Iba po yung doktora, pinangangalagaan nila ang kanilang buhay, ang buhay ng kanyang mga kadistrito. Kaya po ang number 1 na programa ay yung tungkol sa health. Ito naman pong mga pasbal na ito, ang pinangangalagaan mo nila, yung pangalan nila, at yung pagganti nila doon sa mga naging problema nila nung araw na patayan. Kaya po, yung pong kanilang mga pinapatay doon sa Gapan, pinakukumusta sila. Una po nagpapakumusta sa kanila, yung pamilya po ni Bukal Saldi Matias, na kung kailan lang po, binaril doon sa sariling bahay dahil tumulong lang po ito at nagbiyansa sa kanyang kamag-anak na nakakulong, nakalaban ng mga Pascual. Pinakukumusta rin po yung magkamang mga Pascual ng ating dating Kapitan Rueda doon po sa Santa Cruz. Yung pamilya po ni Konsehal Sani San Jose. Pinakukumusta rin itong mga buwisit na mga Pascual na ito at sana po sumunod na sila doon sa kabila nang sila naman ay mabawasan din. Hindi po yung nananabawasan para yung kalaban. Hindi po habang panahon nakaposisyon ka, hindi habang panahon sa iyo ang pagkakataon. Yung po namang isang napakaliit na posisyon, kagawad na lang po. Kagawad po sa Nilito Ruera, doon po sa Maisan, na kanila nang pinadukot noong bago mag-eleksyon. Pinapukpok ng martilyo ang paa doon sa loob ng presinto, pinangina ng baril. Kami po ang nagpiyansa rin. Pero, inahabla naman ng Lito Nuera yung hepe at mga pulis na humuli sa kanya. Kaso po yun hanggang ngayon sa ombudsman. Ang problema po, kagawad na lang. Pinadukot pa rin ng mga Pascual at natatagpo ang patay doon sa Gapan City, sa isang barangay sa Pambuan. Kaya po, hindi po malupit itong mga ito. Sobrang lupit. At para po maputol yan, para po hindi madamay ang Kabyaw, atin pong tapusin ang kalupitan ng mga Pascual, ilagay po natin si Doktora Maricel Natividad. Ay po, magkakasama lang talaga sa Kabyaw. Alam ko po, na kami ni Doktora, tinulungan niya ng gusto rito, nakikirang kami, kaya ang Congressman Antonino, pasensya na. Pero, nanalo po tayo. Maraming salamat po. Nang dahil sa inyo, nanalo po tayo ng almost 6,000 dito sa Kabyaw. Maraming salamat po sa inyo. Ang panalo po natin dahil sa inyo. Hindi po sa amin o sa akin o kay Doktora, hindi po dahil kila Mayora o kay Engineer. Dahil po sa inyo. Dahil po sa ginawa niyong pagtulong, dahil po sa ginawa niyong paglakad. At sana po yung ating pag-uusap at paglakad, pagtulong na muli ay atin pong gawin at atin pong ulitin. At sabi nga po ni Congressman Antonino, ihiramin namin yung kanyang walang iwanan na sinasabi dahil tayo po ay hindi po mag-iiwanan. Kaya po maraming salamat Kong Antonino at sa iyo po lahat. Sana po madoble din natin yung ating pong pagtulong. At kung sakali naman po, kayo po yung nalista, nabigyan ng ayuda, sabi nga po, okay lang naman. Wala po kayong dapat tanongin na utang na loob dahil yun po ay tax lang na bumabalik sa atin. Pag bumili po kayo ng bigas, gasolina, ng sardinas o kung ano man, meron pong tax yun. Yun po ay galing sa atin din lahat. Kaya po, wala kayong dapat tanongin na utang na loob doon sa nagbigay ng ayuda. Dahil yan naman po, pera ng gobyerno. Hindi po totoo na yung sinasabi ni Kong Memi Pascual, abangan niyo ako sa Kabyaw, bahay-bahay, bibigyan ko kayo. Hindi po totoo yun. Dahil hindi niya pera yun. Pera po ng gobyerno. Ganyan po kayo paniwalain noong kagaguhan doon sa pagbablog ni Memeng Pascual. Kaya po, hindi lahat ng napapanood nyo ay totoo. Hindi po lahat ng sinasabi ay ginagawa. Andong sasabihin, meron silang scripted na sinasabi, o magkano gastos sa ospital, 500. O sagot ko lahat yan. Sasabihin naman ng isa, o salamat, ganito. Pero hindi po ibinibigay yun. Yun po, scripted lang. Pinapaniwala lang yung mga nakakapanood
na gano'n siya kagalante, pero hindi po nangyayari. At nalalaman niyo po yan dun sa mga ibang naka-experience na ginamit yung pangalan at yan po, yung ginamit yung mukha ng pasyente, yan po, sasabihin, meron siyang ibibigay pero hindi po nakararating. Doon po sa amin ni Doktora, meron po kaming San Leonardo Hospital. At doon po, nangyayari na. Pagka po kayo ay na-confine, libre po ang gamot, libre po ang kwarto, libre po ang pagkain ng pasyente, libre din po ang doktor, libre din po ang pagkain ng bantay doon sa naka-hospital. Meron na rin po kaming mamalaki. Pero hindi po kailangan sabihin yung pangalan dahil yung po mga nanganak, syempre po, meron pong privacy yung mga yon. Pero, 5 na po ang mga anak namin na libre dito po sa San Leonardo Hospital. Sagot ni Doktora at ni Mayor Elan ang cesarean na panganganak. Wala po kayong itindihin, kundi po magpapa-prenatal check-up po every Monday po kay Doktora Pobre, sagot na po namin kayo doon sa cesarean. Yung po mga nanganak na yan, wala pong kinalaman si Mayor Elan sa pagkabuntis ng mga nanganak. Pero, inililibre po natin, tumutulong lang po tayo doon sa mga nangangailangan. Libre din po ang check-up, libre din po ang x-ray. Kasi po, kaya ko sinasabi sa inyo, dahil itong si Problemeng, wala naman daw nagawa si Mayor Elan doon. Hindi po sa inyo natin pinag-uusapan natin, kaya pahapiyaw na lang yung sinabi ko sa iyo. At yung pong San Leonardo, sa pamumuno ni Mayor Elan, 7 beses na pong nakatanggap ng SGLG, Seal of Good Local Governance. Number 1 din po sa buong Region 3, ang San Leonardo sa child-friendly. Ibig po sabihin, tayo po ay makabata. Tayo po ay tumutulong sa programa sa mga kabataan. At yung gapan po, kahit minsan, hindi po nakakuha ng SGLG. Dahil yung pong congressman, vlogger, meron pong kaso. Meron po silang kaso ng uno pong po, yung pong graft and corruption. 170 million po yung hanggang ngayon. Hindi po maipaliwanag. Hanggang ngayon po may kaso sa ombudsman. At isa po ito sa mga dahilan na hindi sila nakakasunod sa mga requirement ng DILG. Kaya po, bayan ng Cabiao, nagkaroon mo siguro tayo ng dahilan upang magkaroon ng comparison, yung ugali, pamamahala, at pagtrato sa bawat leader, sa bawat kapitan nung nakaupo. May pagmamalaki na si Doktora, hindi nakapagbura kahit minsan. Hindi po kayo tinakot at sisiguruhin ko, wala hong pinapatay kahit isang nilalang dito sa buong 4th District. Wawarningan ko naman ho kayo sa pagkakalapit at nagkakahingahan ho ng diskarte yung nakaupong mayor dito at saka po yung nakaupong congressman. Ibig kong sabihin, yung kanilang pagsasama nagiging magkaugali, nagiging magkaestilo, maging sa negosyo, maging sa pagtrato at maging sa pananakot sa Gapan at sa Cabiao. Kaya po, para matigil po yung dalawang yan, subukan po natin, Engineer Telo, sa mga. Lahat po tayo ay magkakasama rito. Phase 1 pa lang ho, yung paghaharap natin. Kaya ho, hindi masyadong pakakahaba si Mayor Elan. At siyempre po, ang kailangan magpakilala at magsabi para naman sa kakayahan niya, yung kanyang mahal na asawa at yung magandang doktor. Ano po? Para mahina mo yung parang ang panghuli po, dun po sa mga darating na meeting, makikiran ho kami ni Doktora dahil yung pong pamimigay ng bigas, ito po sa inyo, nang dahil sa pagtulong ni Governor Oying Mali at ni Vice Lemon Umali, magiging focus din pong ganito. Ang pakikiran ho namin sa inyo,
maaaring yung kabilang partido ay maging isang stage lang ho yung aming tatayuan. Pero hindi po kami mag-i-endorso kahit isa doon sa kanilang ticket. Magkakasama lang ho kami dahil kay Governor at saka po dahil doon sa pamamahagi ng bigas ni Governor. Maaari pong una silang salita o una kaming salita na hindi mag-aabot doon sa stage. Pero kung sakali bumabalik tayo, bakit ganun? Bakit doon si Doktora? Kaya po, ngayon pa lang, paliliwanag ko sa inyo, hindi ho kami ang may gusto nun, si Governor. Dahil yung pong partido, ni Governor, ang namamahagi ng bigas. Meeting po yun, kaya kailangan nakita rin si Doktora magsalita. Pero never na marinig nyo mag-i-endorso si Doktora o si Mayor Elandong. Kaya po, sana po naintindihan ng ating mga kasamang leader at ng mga kapitan yung sitwasyon na gano'n dahil gano'n po talaga ang sumusunod sa mabuting Governor at Vice Governor doon sa kanilang pamamahala sa partido at saka po doon sa pamamahagi ng tulong sa bigas. Kaya po, sana po, kung nagkakaintindihan tayo, bigyan niyo po kami ng senyales ng isang malakas na palakpak at maraming salamat po. At sa Facebook na lang po ako, Bibira, at saka na lang po ako magmumura ng matatas. Maraming salamat po at magandang hapon.